pumahataw tayo, may tanong kayo doon kasi. Hindi, marami na akong natanong kay Sir Elmar. Sagutin ko yung Sir El kanina, sabi mo. Pag wealthy Iilang ka, ako sige, pag wealthy ka, yung tanong kasi Sir Chi kanina, halimbawa wealthy ka, tapos may pumasok na unified sa ilalim, tapos syempre nagka-transact yan, ang sagot ko ni Pres, pasok pa rin ka. May residual ka pa rin. Kaya lumalabas dalawang residual sa products tapos sa services. Grabe. So, ibig sabihin ko, kahit 5,000 ang for CD, pero ang nakuha ko nun sa CD is unified, yung payment center, for example, for transaction. Lahat pa rin ang transaction po, pasok pa rin po. Yun ang kinonfirm ko kanina, kasi tanong ni Sir Chi yun kanina. Yun yung for confirmation natin. Opo. Sinagot ko siya, tinanong ko siya kanina, sabi niya, ganun daw po gagawin. Kasi dapat, ang una namin usapan, kailangan na mag-encode ka muna ng unified para masalo mo yung residual ng mga nasa ilalim. Which is, sabi ni Pres, no need na. Kahit wealthy ka, halimbawa ako, wala man akong idea sa unified, nag-wealthy ako. Ano ako, prospect ako. Nag-wealthy ako, 4,998 or 5,000. Ngayon, may downline ako, nakita may payment center. Gusto ko yan unified, dinag-member siya unified. Under ko, meron pa rin akong 1,000 direct referral. O meron bangga yan na parehas unified, bangga pa rin yan na 1,500. Pag nag-transact sila, residual pa rin. Kahit 4,998 lang ako. Okay. Or yung magkano po yung ano, for example naman po, unified, tapos may pumasok na wealthy yung CD na 5K lang, may bangga pa rin po yun. Opo, meron pa rin siya. Kaya lang ang pagkakaiba kasi ng dalawa, kaya di ba may nilabas kami ng Google form or link for activation, kailangan activate yung unified account mo. Halimbawa tayo, karamihan sa atin may existing account, may unified account, kailangan ma-activate yun. Kasi pag hindi na-activate yun, pag may pumasok na wealthy, hindi siya mag-i-income. So, ibig sabihin, walang bangga? Walang bangga. Wala din po yung tinatawag na direct. Naka-unified ako, wealthy na gustuhan na may pinasok ko, at wealthy or CD yung pinasok ko, walang direct yun. Wala, kailangan mapa-activate mo ito. Paano mag-activate? Bumili ka talaga ng 4,998, 9,998, or 15,998. Kasi for example, madami ng waiting na pamangga eh. So, ang haba ng gusto ko. Tapos ikaw nagpass ng CD ng wealthy. So, pag hindi pa activated to, bali wala yung pinasok ko na wealthy. Ang mangyari, ito yung yung hatapan talaga. Pero useless itong nasa taas na hindi activated, hindi siya kikita. Hindi kikita po. Alright, dahil ba, wala pa pong hapon kong CD account. May pinasok ko dito yung CD account na hindi akin, kundi yun ang nagustuhan ng client ko, customer. Pero hindi pa activated ito, eh ang dami ko pamangga, dahil wala ito yung pinasok ko na sila. Walang income. O kailangan activated mo. Tuktok mo. O kailangan activated siya. Sige, ano pang questions? Ngayon, basta, halimbawa, ngayon, existing kasi, unified tayo, or Entrepub ka, or Fmarin ka, or ano pa bang account natin? PriceSmart. Okay, sige. Ngayon, meron kang tuktok na, meron ka ng yung pinaka-mother account mo, kumikita yun, pero siyempre di ba meron tayong strong leg, merong weak leg. Tama, Ngayon, yung mga gusto magpa-activate, siguro lahat naman na-inform nun, may Google form yun eh. For activation, ma-activate yun, pero may CD, kasi yun eh, CD, or commission deduction. 10% every cut-off na may income. Pag wala ka mang income, hindi man siya magdideduct. Ngayon, ito na yun, na-activate na siya. Siyempre, pag may pumasok na wealthy, siyempre lalagay mo yun sa weak leg mo. Para bumangga dun sa existing mo ngayon na strong leg. Babangga siya doon, kalahati. Halimbawa, activated to, napa-activate mo. May pumasok na 15,998 or wealthy bundle sa weak leg mo. Dahil mayroon kang activated na account, babanggayin dun sa strong leg mo ng 1,2. Hindi 2,4. In-upgrade lang naman siya. In-upgrade lang siya. Pero hindi na natin na-activate lahat. Alam niyo na yun? Sinabi mo kasi kung ano lang yung gusto mo, pipiliin mo na lang. Anyway, kahit i-activate mo yung linya na tatamahan lahat, pwede naman yun para pumasok yung points.
Pero wala namang bawas yun eh. Wala namang bawas agad yun unless kumikita na. So pag kumikita na, tsaka lang siya magbawasan. Pag may kita lang, may bawas. Pag wala ng income, hindi na siya magbawasan. Sige, sir. Sir, ano pa rin, just in case pa rin yun. Yung... Yung kanina pinag-usapan na. Ano nga yun? Ano nga yung kanina? Hindi, di ba, welding tayo. Yung welding. Tapos, sabi niyo, Yung may nabanggit ako na isang... yung parang hindi natin, it will not be announced or hindi siya puro 4998, 9998, 5998. Pero dahil baka may gusto ng 8998 na bagong client or bagong prospect. Ano kasi yun? I-allow. Nasa ano ba? Nasa... Actually, papanggahin yung lumang... Wealthy ako, bago wealthy. Babanggahin yung Unified na lumang. 1.5 lang. Babangga siya. Yung matanong, yung ba? May nabanggit, di ba yung 8998 na lalabas? Nabanggit ko sa meeting namin. Nasa ano pa yun sir? Nasa... Yung, di ba pang OFW? Yung namin namin insurance. Wala pa yun, wala pa yun. Yung insurance, kasi naglabas kami ng Life Protect. Naglabas kami ng pang-international na product na yung 89, actually nandun na yun, yung 8998, kasi may mga problema nga tayo sa ibang bansa minsan, di ba? Yung 8998 nila, puro product. Mahirap pag-ship, tama? Yes. So gumawa kami ng package, ang pangalan, 365 Life Protect. Ang laman nito, 43 insurance policy, personal accident. Pero ano siya, prepaid siya. 43. No expiration. No expiration yan. Pwede niyang ibenta pa isa-isa. Ano ba ako, client mo ako sa ibang bansa. Nag-pay in ako. Yung product hindi ko makuha. So ito, 43, pwede yung piliin yung Life Protect package. So pwede niyang ibenta yung pa isa-isa. No expiration yan. Babalik pa rin yung pera niya. Nakanya? Malinaw? At walang expiry. Yung pangalawang ginawa nila sa RLMAR dito, yung product, yung bracelet, pwede rin yun. Pang international, pwedeng i-ship. Mag-add lang siya ng courier fee, masiship sa kanya yun, pwedeng i-ship. Pangatlo na ginagawa namin, hawak mo na yun, simple pa yun. Sige, pangatlo. Pangatlo, yung may package. May package pa rin siya pipiliin, 8998. 8998, ngayon, kung ano yung existing product na package, pwede niya i-claim. Kaya lang, di ba, nakalagay dito sa note, product, product inclusion will change subject to availability. So, kung available yun, that moment, kinuha niya this year. Next year pa siya umuwi, OFW. Kung ano yung present doon na package, yun na yun, hindi na pwede ito. Kung ano yung available? Kung ano yung available. Ngayon, may isa pa kami ginawa. Pang OFW to ha. Pang OFW. Ito dapat kukunin nyo. OFW package. Yung isa, pwedeng maging, pipiliin niya kung itong existing or kung convert niya na point value. PV. Ano yung point value? Choose your own product na yun. Any product na kukunin niya kasi naka-point value naman bawat package natin. So, pwede niya kukunin yung existing. Halimbawa, nung existing dito, puro barley. Nung pagbalik niya, puro asay. Asay kukunin niya. Okay, kunin present package. Kung ayaw na ng dalawa, point value, nandun sa point value niya. Pwede niya click point value para choose product na gusto niya. So, ito yung existing na itong package na ginagawa namin. Kasi nga, para dun sa mga international market, nako niyo po, kasi laging problema natin pag-ship ng products. Malinaw? Yes. Oh, ito yun, solution ko. Tapos meron pa akong dinidin na insurance, kaya lang, di pa pang OFW, meron ako kinuha OFW. 2 years na OFW. Naka-insured ka, meron ganyan. Meron din, basta may travel pa tayo. Pero ito yung existing kasi, para mabilis. Sa mga client nyo na international, ito yun. Ha? Okay ba? Yes. Sige, ano pa? Ayun.